Okay. So, a certain liquid weighs 20,000 Newton. So, the value yan. Weight yan. 20,000 Newton. And meron daw tayong volume na 2.085 cubic meter. Determine its unit weight, gamma, mass density na rho, specific gravity na S, and the specific volume. So, para mahanap natin yung specific weight, meron tayong dalawang formula. Meron tayong dalawa. Rho multiply sa gravity, or yan yung R, or weight over the volume. So, sa dalawang to, ano yung pwede nating gamitin, no? Based sa given. Siyempre, itong pangalawa, no? So, gamitin natin yan. Meron daw tayong 20,000 na Newton and 2.085 cubic meter. Okay, so i-calculate natin to. 20, 1, 2, 3. Divide daw natin yan by that volume na 2.085. So, makuha natin is 9592.33. 9592.33 Newton cubic meter. So, kapag tandaan nyo to, kapag unit weight, laging dapat makuha mo is either Newton over cubic meter or pound over cubic feet. Yan lagi, no? Okay, next. Pinapahanap is ang ating density na rho. Meron na rin tayong dalawang formula based dito. Makukuha natin ng rho, which is specific weight over the gravity or mass over volume. So, pwede mo gamitin itong dalawang to. So, try nyo itong mass over volume kung same siya, no? Try natin itong ito. Okay, meron daw tayong 9,592.3 Newton over cubic meter. Divide daw natin siya sa gravity na 9.81 meters per second squared. So, ano makukuha natin dito? Calculate natin, no? 9,592.33. Hindi pa natin nalagay yung isang 3. 0.33. Divide down natin siya sa 9.81. So, nakuha natin is 977.81. So, ano yung unit na ito? Balikan nyo na lang yung sa mga previous kung paano ito nakuha, no? Kung bakit siya naging kilogram. Cubic meter. Ayan. Ayan yung dapat mong makuha. Kailangan itong 977.81, same sa makuha mo dito sa mass over volume. Okay, next. Pinapahanap sa atin is yung specific gravity. Ano yung formula ng specific gravity? Meron tayong dalawa ulit. Since liquid to, so base tayo sa liquid. Bali, meron tayong density ng liquid over density ng water. As equal dapat yan sa unit weight ng liquid tsaka unit weight ng water. So, try natin dito. Try ko tong density, try nyo tong unit weight na. Kailangan kasi same yan. So, meron daw tayong 977.81 na density ng liquid natin. Tapos, ang water, tandaan nyo pa to, ano? Kung anong density ng water. So, pag density ng water, 1,000 kilogram cubic meter. Kung yung unit naman na kailangan natin is slugs per cubic feet, ang gagamitin natin na ano ng water is ilan kasi? 62.4 slugs cubic feet. No? Okay. So, calculate natin to. Ito, divide natin siya sa 1,000. Makuha natin na 0.978. 978. Kailangan, and din yung makuha nyo kapag ginamit nyo to na try nyo. Equals to 0.978. Oh. Anong unit? Wala ulit. Unit na siya kasi cancel lang yan, no? Okay, next is to plus yung specific volume. Dali lang yan. Kapag pinapanap yung specific volume, tandaan nyo,
Reciprocal lang yan ng ating density. So, yung specific volume natin is 1 over rho. Okay, so ang ating specific volume is 1 over ito, no? Okay, calculate natin. 1 over 977.81. Okay, so ano natin is, pwede nyo as it is yan or natin yung decimal niya, 0.00102, no? So, meron daw tayong specific volume na 0.00102. O, 1023, ayan. Ano yung unit? Pagka ito, meron tayong fraction sa denominator, pagbalik rin lang, reciprocal. Bali magiging cubic meter all over kilogram. So, ayan. Next problem tayo. Okay. A certain gas weighing 16 Newton per cubic meter, bali, tanda, based sa sinabi ko kanina, ano yung magiging ano nito? If sinabi lang sa problem na 16 Newton per cubic meter. Diba ano? Unit weight or specific weight. So, yan yung given natin. 16 Newton all over cubic meter at certain temperature and pressure. Determine daw natin. So, ito lang yung given, no? Ito lang yung given. Determine its density. So, specific volume and specific gravity. Bilis lang to. So, kung meron tayong given na specific weight, anong formula yung pwede natin gamitin para makuha yung density? Diba meron tayong dalawang formula for specific density. Meron tayong mass over volume or mula sa dito. Gravity. Okay. So, ano yung pwede natin gamitin dito? Based sa given. Siyempre, ito. So, gamitin natin yan. Meron daw tayong 16 Newton cubic meter over the gravity 9.81 meter per second squared. Calculate natin to. Meron daw tayong 16 divided by 9.81 na gravity. So, meron daw tayong 1.631 kilogram cubic meter. Tandaan nyo ay lagi yung unit sa pagka-density. Kilogram per cubic meter or ano yung counterpart na ito. Yung English niya. English ba? SI. Basta yun. Ano siya, di ba? Slugs. Slugs over cubic feet. Okay. Next natin. Letter B. Letter B, meron na tayong specific volume. Ito, specific volume is just the reciprocate ng ating density. Reciprocate lang natin yan. Okay, ano yung sagot? 1 divided by 1.631. Meron na tayo dapat makuha na 0.613. 0.613. Ano yung unit? Cubic meter all over kilogram. Kasi meron tayong fraction sa denominator natin. Na-reciprocate lang natin siya. Cut. Okay, so next naman na pinapahanap yung specific gravity. Paano yung gagawin para makuha yung specific gravity? Ano lang yan? Yung density or unit weight ng ating liquid or gas over ng kanilang respective na unit weight and density kung water ba or air. So, dito sa case na to, anong gagamitin? Since problem natin is gas, gagamitin natin is air. Since gas is type of air. So, ano nga ba yung unit weight ng gas? Ang unit weight ng air, 12 Newton per cubic meter. Ano naman density niya? 1.223 kilogram cubic meter. So, gamitin itong ito na lang, ito pala. Since ito yung solve natin, gamitin ko itong 1.223, no?
So, meron na tayong 1.631 kilogram cubic meter and 1.223 kilogram per cubic meter. So, solve natin. 1.631 divided by 1.223. So, kailangan makuha natin is 1.33. 1.33, 1.33. Hindi dapat yung makukuha nyo kapag ginamit nyo itong dalawang to. Ano? Ayun dapat yung kailangan nyo makuha. Okay, next problem.